Ba't parang ang ganda ko dito? Bukod sa alam ko na maganda naman talaga ako. Pero mas lalo akong gumanda dito. Feeling ko lang. Maganda lang talaga yung phone ko, no? O, yan. Okay na ba? Okay. So, for today, ayan, since kakatulog lang po ng bunso ko, tatakasan po natin siya. Pupunta tayo sa, ako lang pala, samahan nyo akong pumunta sa, ano ba meron sa may malapit dito sa amin SM, all about baking. Yan, yun lang po kasi yung malapit na baking supplies dito sa amin. So, bibili ako ng mga ingredients na gagamitin natin sa aking my favorite brownies. Actually, ito, isinasama ko po ito, ay hindi, mali. Kasama to sa tinuturo ko pala sa Parade of Brownies. So, gagawin natin siya, and then gagawa tayo ng 2 version. Ano yung 2 version? Gagamit tayo ng high-end brand, at saka mga, hindi naman low-end, pero sabihin na natin pang middle class brand. Na-amaze ako, ang cute ko dito talaga. Yan, and then, kukostingan natin yan, at tapos tuturuan ko kayo mag-costing ng tama, hindi yung hula-hula version. And then, evaluate natin. Mag-evaluate lang po ako hindi tayo manlalait ha. Evaluate, ano ba yung difference ng high-end brand dun sa, paano ba rin middle brand ba? Middle brand. Yan, huwag na tayo gumamit na pang low-end, hindi naman tayo pang palengke. So, let's see, sasamahan nyo ako habang tulog ang baby ko. Shhh! Samahan nyo akong pumunta ng SM, all about baking. Okay, let's go! We're here at SM Philippines all about baking. Mamimili tayo ng gagamitin natin ingredients. Let's go na! Saan mo rin sanda? Nagpa-cute. Ayoko. Hi! Hindi, naka-ano lang sa naka-testing. Yeah. So, we're here now. Then, after our journey talaga. After our visiting kanina sa all about baking. So, ito na po yung mga binili natin na mga ingredients. So, sabi ko nga, we will have 2 versions of our brownies. So, first is yung gagamit tayo ng high-end brand. And then, the second one is yung middle brand lang natin. So, for the high-end brand, to the right, everything I own is to the right. Yan. So, ito po, first of all, ang gagamitin natin na dark chocolate is Belcolad. So, for all you know, ang Belcolad po is nasa 900 per kilo ata siya. 900 per kilo. Kasi this is 500 grams and ang cost niya is, saan ang ibili natin? Almost 300.
Lagpas ko po, 300 plus. Check ko na lang po sa costing natin. And then, also, ang ating butter, unsalted butter is Queensland. So, pwede po kayong gumamit ng Magnolia Gold. Ito, Queensland yung ginamit namin kasi ano po siya? Queensland. And then, for our nuts, yan, gagamit tayo ng almond nuts. Almond nuts. Ano pa ba? For the cocoa powder naman natin, as long as it's alkalized, okay na po yun. So, yun na din po yung ginamit ko dito sa middle brand. Kasi, lahat naman, pwede pong Bernstorff, pwedeng JB15, kahit ano. Basta, alkalized po siya, para less acid tayo. And then, also, gumamit po ako dito ng Maya brand of flour. While, as all you know naman, ang Maya brand, nasa 90 pesos ata per kilo siya. Almost 100. And then, dito naman po is yung nabili ko lang po sa All About Baking din. Sabi doon, ang brand niya is, ano bang brand yun? Yung, basta all-purpose flour po sa All About Baking. Okay. And then, dark brown sugar. Ganda ng pagka-dark ng sugar. So, ano, ginawa ko po yan. So, hindi po ako bumibili ng dark brown sugar. Gumagawa lang po ako. Kasi naturo ko next time. Turo ko kung paano gumawa ng dark brown sugar. Okay? Then, we also have white sugar. Ayan. And, large egg. Wala naman po itong high-end na flour. Siguro kung gusto nyo yung nabibili sa, anong tawag doon sa egg na gano'n? Yung nabibili sa farm mismo. Ano tawag doon? Farm fresh eggs. Yeah, hindi yung tawag doon na egg. Yun na yun. Tapos, ano pa ba? Now, for the low-end brand, hindi man low-end brand, sorry, middle brand. Ay, by the way, we also need espresso powder. So, gumamit lang po ako ng Great Taste powder na coffee. Huwag lang po 3-in-1. So, any brand will do. Tapos, dito naman, gumamit ako ng buttercup. Ito, buttercup po ito. So, buttercup is around 40 pesos per kilo. Ay, per kilo. 40 pesos per bottle. Also, yan. Gumamit po tayo ng Dark Berries. Berries brand po yung binili ko. Pwede rin pong Selborne. So, pwede kahit ano. Basta dark. And then, nuts natin is plain na peanut nut. Roasted. 130 per 500 grams. Malaki na difference, diba? Yan. Ano pa po ba? Right. Ito naman po is salt, baking powder. So, yan po yung ano. So, nagkakatalo lang po tayo ng ingredients ngayon between the chocolate, butter, at saka sa ating flour. So, yun lang yung parang, also with the nuts. So, let's start. And then, let's go na. So, yan. Para sa ating umpisa, we will combine all our dry ingredients. So, we have the ATF, salt, iodized salt, baking powder, cocoa, alkalized cocoa, and our espresso powder. Maglalagay tayo ng espresso powder para ma-enhance yung pagiging chocolate. And then, pwede nyo pong i-sieve together. Kung pwede ganito lang yun. Next po is we're going to combine ang ating chocolate and butter. Okay, when we combine na po ang ating chocolate and butter, then i-melt na po natin siya sa microwave.
pwede po kayong gumamit ng 30-second rules, o pwede rin 10, pwede rin 20. Depende po, kung medyo natatakot kayo, pwede nyo gawin 10 lang, seconds, and then haluin nyo hanggang ilalim, and then pasok ulit, and haluin ulit. Okay? Okay, while waiting sa ating pagme-melt ng ating chocolate, combine na po natin ang ating egg and sugar. So, egg natin. So, we're now back. Parang nawala. Okay. Now, ito na po yung melted chocolate natin. Ito yung berries. And then, ito yung milk chocolate. Okay? Then, yan, nag-melt na po natin siya. Ilalagay na po natin siya sa ating, ito na po yung ating mix na egg and sugar. Kung napansin nyo, hindi po ako gumagamit ng mixer. Yun po yung maganda sa brownies. Pwede po kayong mag-bake kahit wala kayong mixer. Mas prefer ko po talaga pagka ganito yung walang mixer. Now, ilalagay na po natin siya sa pan. Yung pan, size po ng pan natin is 10 by 14. Then, importante na meron kayong naka-grease yung ilalim niya. So, ginamit po namin is shortening natin. Pwede rin oil kung wala po kayong shortening. And then, maganda po gamitin nyo yung magandang klase ng parchment paper. Kasi, may experience ako ng one brownies na hindi masyado maganda yung parchment paper. Nahirapan kami i-detach siya sa brownies. Itong parchment paper na to maganda to. Magandang klase siya. Hindi ko lang alam po anong brand. Pero magandang klase siya. Now, lagay na po natin to. Lagay na po natin ang nuts. Ayan, tapos na po natin ang ating brownies. So, kanina napansin ko lang yung pag-spread ko dun sa pan. Mas smooth i-spread itong with almond. Yung ginamitan natin ng Belcolad chocolate compare dito kay Berils. I mean, mas madali siyang i-spread dun sa pan. Ito medyo super sticky siya, unlike nitong kay Belcolad na super smooth lang siya ilagay. Yun lang. So, this is our nuts and our almonds. Then, we're going to bake na at 150 Celsius or 300 Fahrenheit for 30 to 45 minutes. 30 minutes is checking time natin. So, titingnan natin siya ng toothpick test kapag 30 minutes na. Medyo bantayan natin kasi hindi po maganda na overbake ang brownies. Maganda yung tama lang talaga siya. Okay, let's bake! Hi! And now I'm back. Ito na po yung natapos natin na baked brownies. So, ito yung ginamitan natin ng berries. Alam niyo po siya. Ginamit ko naman po na bago ko ito yung ginamitan natin ng berries dark chocolate. Actually, kanina, nung binibake ko siya, napansin ko, mas madali kong naluto itong Belcolad. Mas madali siyang, nung nag-testing ako ng after 30 minutes, nagdagdag na lang ako ng mga 5 minutes and then tapos na siya. While dito naman po, mas matagal yung baking time niya. Inabot ko ako sa kanya ng mga 50 to 55 minutes.
Okay, so, ang pinaka-importante po sa brownies is wag na wag nyo siyang ikakat ng bagong bake. No, no, no. Hindi po pwede. Kung gusto nyo ng brownies na pang hotel type cut, kailangan po, after cool down, yan. Ganito po yung gano'n. I-cling wrap nyo po siya kasama ng pan. Like that. Then, all over po yan. And then, pag i-cling wrap nyo na siya, pagka-cling wrap pala, lalagay nyo po siya sa ref. Ref. Hindi po freezer. Ref. Overnight lang po yun. And then, pwede nyo na po siyang i-cut kinabukasan. So, try natin ang isang magdamag bago natin siya i-cut. Okay. Hi! So, eto na po yung ating refrigerated brownies. So, inang-cling wrap ko na lang po yun. Then, we're going to unmold the brownies from the pan. I-unmold na po natin siya. Ito yung sinasabi ko po sa inyo na pag maganda yung parchment paper, napaka-easy na alisin or i-unmold yung brownies. Walang kahirap-hirap. So, I'm using a ruler. Yan. By centimeter po ito, ha. So, ang measurement natin is 4 by 4 centimeters. So, kailangan, actually, importante na gumamit kayo ng ruler para tama yung sukat mo. Hindi yung iba-iba yung size. At least, isa-isa lang yung size na brownies mo. Ang ganda, di ba? And now I'm back. So, ito na po na. Nakat na natin siya. Now, napansin ko lang kanina nung kinakat ko siya, mas matigas ikat itong berries. Yung compound chocolate. O berries, kasi berries yung ginamit ko na. Mas matigas siyang ikat compare dito kay pure Belgian chocolate chocolate. And sa texture nila, ayan, mas moist and mas chewy si Belcolad compare kay compound chocolate. Although moist din naman siya. Kaya lang this is more. Lasa na tayo. Ang daming pang pusa. Alam ba yung pusa? Yun yung mga kumakain ng mga subi-subi. Wala bang pusa dito? Dito na sa pusa kakain. Okay.
Sa pampusa pa lang. So, una kong titikman is yung ginamitan natin ng compound chocolate. Kasi matamis syempre nakaka-uhaw sila. Alam niyo po ba history ng brownies? Attend kayo sa klase ko po ng story of brownies para malaman niyo yung history ng brownies. Doon ko muna nasabihin. Ang hingin ako. Masarap. Ako naman kasi yung recipe ko na ginagamit na makina yun. It's not too sweet. It's just tamang-tama. Masarap. Sabihin ko nila. Sa pangpusa. Ay, grabe. Bakit yun siya? Ang sarap-sarap niya. Ay, grabe. Hindi ako mamimigay nito, promise. Ito, okay lang po ito. Iba mamimigay natin siya. Hindi. Ay, grabe. Panalo. Thumbs up ako dito. Well, siguro, kaya naman siguro nuknukan ng mahal si Pure Belgian Chocolate. Kasi yun naman pala po ang dahilan. Nuknukan din po siya ng sarap. So, since mahal po siya, magtataas naman po ng cost ang brownies natin. Ito naman masarap din siya. Hindi ko po sinasabi na hindi siya masarap. Masarap. Kaya lang ito talaga, sobrang sarap. Yun lang yung difference naman nila. Kaya kung gusto nyo ng, at saka mas moist, mas chewy, mas moist, ito pong Pure Belgian Chocolate na Belcolade. Hindi ko lang alam kung pare-pareho kaya na kasi di ba iba-ibang brand? Pure Belgian Chocolate. Pareho din kaya siya ng ibang brand. Basta si Belcolade, grabe. Sarap sa Perils, good. Sarap din. Masarap din po siya. So I would say, kung sarap at chewiness at saka moist sa pag-uusapan ng brownies, I will really recommend this one. Yung ginamitan po natin ng Pure Belgian Chocolate. But, kung pambenta po at alam niyo naman po ang mga binibentahan natin is laging magkano yan? So, eto na po. Okay na po ito. Masarap po siya. Sarap. Okay? Costing naman tayo. So, prepare muna namin siya na nakabox na. Then, papakita namin sa inyo yung cost ng bawat isa. Okay? Kain pa tayo. Sarap eh. Yung kakatira ng diet ko. Yan. So, kakatapos ko lang pong i-cut lahat ng mga brownies. And now, tuturuan ko naman kayo kung paano mag-costing ng tama. Yung proper costing po ng each product natin. Now, nandito na po tayo sa ating costing. So, nilagay natin dito yung costing A. Ito yung ginamitan natin ng mga, sabihin na natin na high-end brand. So, compare dun sa isa, diba? Yung Belcolade or yung mga Maya Flour. So, for the particulars, ito yung mga ingredients like nung eggs, sugar, and everything. For the quantity, kung ilang pieces or ilang grams. Then, for the gross cost, kung magkano natin sila binili, yung conversion naman is kung gaano siya kadami ng binili natin. And then, the actual cost at saka yung total cost. Explain ko mamaya yung actual cost and total cost. For example, we used
4 eggs. Actually, ito yung actual na costing natin nung ginawa nating brownies. So, we use 4 eggs. Ang bili natin sa kanya, nasa gross cost is 7 pesos each. So, 7 times 4 is the quantity, is equals to 28 na yung nandun sa total cost. And then, for the sugar, we used only 300 grams of sugar. Gross cost, 65 pesos per kilo, which is kilo is 1,000 grams. And then, the actual cost, nasa red ink po siya sa baba to get the actual cost, conversion divided by the quantity. So, 1,000 grams divided by 300 grams. So, that's 3.33, 33. And now, to get the total cost naman, so we have gross cost divided by the actual cost. Now, 65 pesos divided by 3.33333 is equals to 19 pesos and 50 centavos. So, this is the cost nung 300 grams na ginamit natin. So, it's just 19 pesos and 50 centavos. Then, and so on and so forth na po yun. Basta lagi nyo lang titingnan is yung conversion. Kung 500 grams ba siya, kung 225, kung 200 or 500 ml. Yun lang naman yung importante doon. Malaman nyo yung conversion nung binili nyo. Total yield. So, total cost natin is 491.18. Ito yung total ng binili, ingredients. Lahat-lahat. Sandiyan yung dark chocolate, na Belcolad, almond nuts, the vanilla. So, lahat po yan. Even the butter and the sugar. Total yields na ginawan po natin is 54 pieces. Dun sa cut na ginawa po natin, ha. So, 54 pieces. So, yung 491.18 divided by 54, cost per piece po natin is 9 pesos and 10 centavos. Para makuha natin yung per piece. Sa isang box, ang nilagay ko po is 12 pieces. So, 9 pesos and 90 centavos, 9 pesos and 10 centavos times 12 is 109.15 pesos. Now, out of 54 pieces na to, nakagawa po ako ng 4 boxes. So, yung 109.15, tinimes ko siya sa 4 kasi 4 boxes siya. So, total yields na nagawa ko sa isang recipe na to is 4 boxes. That's 436.60. Yan yung total cost ng ingredients. Other cost, ano ba yung other cost natin? So, we have the box. So, 4 din yun. Ang bili ko per box is 25 pesos. Yung nakita nyo po kanina sa video, yun, 25 pesos each. So, times 4, it's 100 pesos. Total ingredients and material cost ko is 536.60. So, kung meron pa kayong sticker, kung may ribbon pa kayo, idadagdag nyo rin po yan sa cost nyo. Now, out of 536.60, kukunin natin yung 30%, which is the labor cost. Ano po ba yung labor cost? So, ito yung mga gabi na hindi kayo natulog kasi bake kayo ng bake. Ito rin po yung mga gabi na o yung mga araw na tinataboy natin ng ating mga anak kasi istorbo sila. So, yan yung labor cost, yung pagod. Para naman pagka nagkasakit po kayo, may pambili tayo ng gamot. So, that's 160.98. Yun po yung 30% ng 536.60. Then, after that, 536.60, kukunin naman natin yung 20% niya. Yun naman ang overhead cost. So, what is overhead cost? So, ito po yung mga depreciation ng lahat ng gamit na ininvest nyo. The oven, the mga mixing bowl, lahat-lahat po yan. Mixer, or ito rin yung, nandito rin pumapasok yung electricity, at saka, o kaya yung mga gas consumption. Kasi mahirap na i-compute yun. Tsaka yung pamasahe, pag bumili kayo ng mga ingredients. So, that's overhead cost. And, the 20% of 536.60 is 107.32. Then, yung labor cost natin at saka overhead cost, standard po yan ng percentage dito na ginagamit natin sa Pilipinas. Yan po yung standard percentage kung paano kukunin yung labor cost and overhead cost. So, meron na tayong cost of goods sold. We have 804.91.
But wait, hindi pa po tapos, hindi pa kayo tapos. Kasi yung pong labor cost and overhead cost is still a cost. So, magdadagdag na tayo ng profit. Ano naman yung profit? Yan, may pambakasyon na tayo. O kaya naman, may pangkain na kay Jollibee. So, 100%, ibig sabihin nito, up to 300%, pwede kayong magdagdag. Depende kung paano nyo pinipresent yung product nyo. 100% is very, ano po yan, sabihin na natin na standard, or yan yung parang pinaka ginagamit natin dito ng mga home baker. Kung gusto nyo magbawas, pwede mga 50% lang. Ng 50% lang. Pero ako ginagamit ko pa is 100%. So, 804 plus 804 total cost ko is 1,609.81. Then, dinivide ko po siya into 4 para alam ko kung magkano per box yung ibebenta ko. So, 402.45. So, each box, pwede na pong 400. Each box, yung 12 pieces, dito sa costing A natin. Malinaw po ha? Now, lipat natin dun sa ating costing B. Sunod po natin yung costing B, okay? Pareho lang din naman po sila, pero tingnan lang natin yung difference ng price nila. Now, for the costing B, so pareho lang naman po yung gagawin natin dyan. Pinalitan ko lang syempre yung mga prices nung binili natin na chocolate, flour, peanuts. So, yun lang naman yung pinalitan natin sa kanya. So, total yield is total cost is 199.68. So, same din. Yung box, mas mura lang yung ginamit ko din dito. Kaya, yun lang din yung pinalitan ko na cost ng box. 15 pesos lang yung per box ko dito eh. So, the same hanggang sa computation, 30% the labor, overhead is 20%, profit din po is 100%. So, total cost po is 712.48. Then, divide it into 4 kasi 4 boxes po yung nagawa natin ng isang batch. So, it's 178.12. 200 pesos per box pwede na po. Actually, ako ang bentahan ko po nito is nasa 200 to 250 per box. So, kita nyo, ayan po, very itemized and very detailed yung ating costing. So, kaya ito po yung magandang gamitin natin para hindi po tayo maligaw or maghula-hula version ng pagko-cost. Okay, so as you can see, yung costing A natin and costing B, almost actually double yung difference nila, no, yung price difference nila. Mahal talaga yung costing A natin. Though, nalaman naman natin kasi kung bakit siya mahal, yung kanyang kumbaga may dahilan yung costing A natin. But kung pangmasa, yung kailangan natin, at syempre alam niyo naman ng mga buyer, gusto ng masarap pero mura, dito tayo sa costing B. Pag pang family, of course, mga special, lalo na sa mga family occasion lang siya, costing A na gamitin natin. But kung pang benta sa pangmasa, costing B po tayo. Now, tapos na po tayo. And thank you so much for watching my video. And I hope na abangan niyo pa po yung ibang upcoming videos na gagawin namin. At saka, yun. Actually, hindi po tayo dito. Actually, disclaimer lang po ito ng mga brand. Hindi po ako sponsor. So, kung ano lang po yung nakita ko sa market, yun po yung binili ko. Kaya, yun yung available. Nakita nyo naman kanina, yun yung available din sa market. So, yun po yung binili ko. Yun, kaya ko po siya ginamit. Hindi po tayo sponsor na anumang brand. I hope may sponsor ako, diba? Sponsor! But, yung ginawa ko po as a baker instructor, as a baker, is just an honest evaluation of sa panlasa ko po. Sa panlasa ko po yun. Now, nasa sa inyo na po kung paniniwalaan nyo po. Pero yun po, tsaka pareho naman po talaga silang masarap. Diba? Magkaiba lang. At least dito nalaman natin bakit mahal yung isa, bakit ganun siya kamahal. Yung isa is yung difference ng bawat isa. Kumbaga, binigyan lang natin ng justification. I'm not putting down ng kahit po dito, ng kahit na anong brand dito. Okay? And then, also, if
interested po kayo sa ibang mga classes ko, sa ibang mga activities ko, or sa ibang, you can like my page here. Yan, like my page para po makita niyo po yung lahat ng mga videos na gagawin po namin. And also my Instagram account and my group. Diba? Ganyan na lang. FB page, Instagram, group. Okay, so thank you so much again for watching, and I hope na natulungan ko po kayo. And for more questions, for more na kung meron po kayong gustong ipa-evaluate sa akin, may gustong ipa-try na recipe, ipa-try na brand, feel free to message me through my FB page. Bye!